diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Agosto 22 na 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Ika-10 kaso ng monkeypox o mpox sa Pilipinas, tinamaan ng mild clade 2 variant. Ay sa DOH, mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan pinakikilos na ni Pangulong Marcos. Arangkada Balita. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, itinimbre na ng DFA sa Interpol. Mas maraming kaso ihahain laban sa dating alkalde sa mga susunod na linggo. Arangkada Balita. Alegasyon ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika ang ayuda ng DSWD, iniimbestigahan na ng nasabing kagawaran. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, halos 30 katao patay matapos tumaob ang sinasakyang bus dyan sa Iran. Arangkada Balita. Sa sports, Golden Boy Carlos Yulo nais magbahagi ng kanyang kaalaman at expertise sa mga batang gymnast. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, kidney operation ni Shasha Padilla naging matagumpay. Arangkada Balita. Kabayanan po sa viral na balita ito, sigurado na mamaya mga netizen na mangha sa kakaibang Excited wedding na ako souvenir ng isang couple. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, Agosto 22, 2024. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umarangkadang balita, kinumpirma ng Department of Health na mild clade 2 variant ang tumama sa ika-10 kaso ng mpox o monkeypox sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang nasabing pasyente ay isang 33 taong gulang na lalaki. Dito po yan sa Metro Manila at yan po ay nag-ikot, may mga binisita mga establishmento sa Quezon City. Kapatid ng clade 2 ay ang uri ng mpox na naging sanhi ng global outbreak noong 2022. May bagong variant or clade ang tawag doon. Mas maliit kesa sa variant yun. Yung clade parang magpinsan kesa sa magkamag-anak lang. Ano? So, yung bagong clade ng mpox, mas nakakamatay. May 10% mortality. So, yaan ang dineklarahan ng World Health Organization na public health emergency of international concern. Wala pang pandemic, so wala na pa tayong matakot. Ayon sa kalihim, may travel history naman sa ibang bansa ang 9 na pasyente na tinamaan ng naturang sakit
maliban sa ika-10 kaso ng Mpox. Ang lahat ng shop may history ng travel sa ibang bansa. Except itong unang ito, hindi po siya nagbiyahe sa ibang bansa. Pero positive siya. So, ibig sabihin nun, siguro meron din mga nagkakaroon ng Mpox dahil mild nga siya, no? Magkakabutlig-butlig ka pagkatapos self-limiting. Parang bulutong tubig. Magagaling ka rin. Pero yun nga, pag nagkaroon tayo ng close contact o intimate contact sa isang taong may Mpox at may mga butlig na ganito, mahahawa ka. Yan po ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIC. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Quezon City Health Department na nagpositibo sa monkeypox o Mpox ang isang 33 anyos na lalaki. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nagtungo ang pasyente sa isang derma clinic at nakapagtalik sa isang kliyente sa isang illegal na spa sa lungsod kung saan siya nagkaroon ng close contact. 28 anya ang 28 anya sa 41 contact ng bagong kaso ng Mpox ang inilagay na sa self-quarantine at sinusubaybayan ng Quezon City Health Department. Kabilang dito ang masahista at ilang pang kliyente ng illegal spa kung saan nagkaroon ng sexual encounter ang nagpositibo sa virus. Dahil dito ipinapasara na ang nasabing spa ng na napag-alamang wala namang mayor's permit kasi nga illegally. At iba pang kinakailangang dokumento. Inactivate naman ng lokal na pamahalaan ang response protocol para mapigilan ang pagkalat ng Mpox sa Quezon City. Arangkada Balita! Dagdag lamang po natin ang sinasabi po ni Secretary Ted Herbosa, yung mild clade 2 variant. Ito po yung lumang variant na kumalat po noong 2022. Ang kumakalat po ngayon sa Africa ay bago pong variant na mas nakamamatay. Kumbaga mas matindi-tindi. Mas matindi po yung ngayon, yung panibagong variant. Yung nandito po ngayon sa bansa ay mild clade 2 kung tawagin po ng DOH na nililinaw po ng kagawaran ni Secretary Ted na walang dapat ikabahala o ikaalarma sa ngayon ang atin pong mga kababayan. Tayo, wala pa tayong dapat ikabahala. Gayunman, ang payo po ng kagawaran sa publiko na ugaliin po natin na maging malinis po tayo sa ating pong katawan, sa ating kapaligiran, at huwag pong basta-basta makikipagtalik kung kani-kanino. Yun po ang tinutumbok. Kasi bukod doon ho sa sexual intercourse, ay nakukuha rin po ito pong virus na ito pong sakit na ito sa pamamagitan po ng pawis, ng laway, pero ito po ay hindi airborne. At kaugnay pa rin ho niyan. Ibig sabihin may close contact. Yes, may close contact. Yung kagaya ng binabanggit mo, nag-ikot-ikot pa pala yan sa ilang lugar sa Quezon City, sa E. Rodriguez. Pumunta pa sa spa, sa derma. Na paano yung mga nakausap niya, nakatabi niya. Pati yung mga ultimo yung baka yung mga nakaharap lang niya, di ba? Ano rin ho yun? Niya nga, mga kliyente rin na kinausap niya, naka-face mask ba siya nung kinausap niya o kung ano man. Baka may nakasabay pang kumain yan o kung ano-ano pa. Diba? So, 41 na po ang naka-quarantine. Pero ang sabi naman po ni Pangulong Bongbong Marcos, inaatasan po ng ating pong Pangulo, ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang monitoring sa mga lugar at mga individual na lantad sa monkeypox o Mpox. Ginawa ni Pangulong Marcos ang direktiba makarang pulungin sina Health Secretary Teodoro Herbosa at iba pang mga opisyal matapos kang matuntun ang panibagong kaso ng Mpox sa bansa. Sa akbilan nito, iginit ng kalihim na walang public emergency kaugnay sa Mpox dahil sa mababang bilang ng mga kaso at fatality rate. Tiniyak naman ang kalihim ni Secretary Herbosa kay Pangulong Marcos na handa ang kagawaran sa pagtugon sa nasabing sakit. Arangkada Balita! Sa
Sa ibang balita, itinimbre na ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Center for Transnational Crime, International Criminal Police Organization ang pasaporte ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at pamilya nito. Tinamaan ang ibinunyag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kasabay ng pag-welcome nito sa kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA at Department of Justice na kansilahin ang passport ni Guo. Ayon sa Senador, lumiham ang DFA sa National Bureau of Investigation at sa Bureau of Immigration noong June 23 at July 29 upang patunayang minis-declare ni Guo ang kanyang identity at citizenship. Gumawa na niya ang DFA Office of Consular Affairs ng precautionary measure upang mapigilan ang pag-issue ng bagong passport. Arangkada Balita! Sisimulan na sa lalong madaling panahon ang full-scale investigation o sa pag-eskapo sa bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kabila ng umiiral na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin pero wala pang itinatakdang deadline at timeline si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gaano kabilis ang itatakbo ng investigasyon. Tikom naman si Bersamin hinggil sa naturang issue. Una ng binalaan ni PBBM na ilalantad ng pamahalaan at maharap, paparusahan ang mga nasa likod o yung mga nagpatakas kay Guo. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 15 minuto makalipas ang 5 ng umaga, kumbinsido ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, na may tumulong. Nang duda siguro yan kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para makalabas o makapuslit ito ng bansa. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio, walang commercial flight records ang dating alkalde kaya't posibleng iligal itong umalis ng Pilipinas. Sa ngayon ay tinitingnan na nila ang 3 posibleng exit points na ginamit ni Guo. Kabilang po dyan ang northernmost tip ng Luzon, westernmost tip ng Luzon at ang Mindanao backdoor exit. Binigyan din ni Dr. Casio na may nagpabaya sa kaso dahil sa kabila ng inisyong Immigration Lookout Bulletin laban kay Guo ay nakaw, eto na. Nakapuslit pa rin ito palabas ng bansa. Dismayado naman si Pangulong Marcos nga at sinabing may ulong gugulong. Una niya itong in-order kahapon at tiyak na mapaparusahan ang sinumang mapapatunayang sangkot sa pagtakas ng alkalde. Arangkada Balita! Bukod pa pala kina Mayor Guo kay Pastor Apollo Kibuloy, may pangatlo pa pala. Sino yan? Dapat may pinaghahanap pa ang NBI. Ay, parang kilala ko yan. Tago natin sa GB. Hindi na natin itatago yun dahil talagang lantad naman si dating Bucor Director General Gerald Bantag. So, pangatlo. Yan po ang pangatlo. So, asan daw ba? Yun ang malaking palaisipan. Tanong natin kay Diba? Tanong natin sa NBI. Kay Senator Trillanes. Senator Trillanes. Diba? Eto yan tatlo na yan. Yung may pumuslit na isa. May dalawa pa. Kapag yung dalawa, ewan ko na lang, talagang may gugulong talaga na ulo. Diba? So, yan po ang ating pong... Ulo lang, hindi buong katawan? Ewan ko kung anong gagawin ni Pangulong Marcos. Nagsalta na si Pangulong Marcos. Yan po, ikautusan ng ating pong Pangulo. Yes. Diba? Kumaga, antabayanan ho natin kung ano ang mga susunod pang hakbang po ng punong ekotibo at sino-sino nga ho ba ang mga gugulong dahil po dyan sa pag-eskapo ni Mayor Guo. Samantala sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap tayo ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. LTO kinastigo sa Senado na naman. Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Kinastigo sa pagdinig ng Senado ang Land Transportation Office o LTO dahil sa pagbili ng anyay napakamahala
at sirapan na breathalyzers na pangdetermina kung gaano ang alcohol na nainom na nagmamaneho ng sasakyan. Lumitaw niya na bumili ang LTO ng 756 na unit ng breathalyzer sa halagang 68,000 pesos bawat isa, kaya ang kabuuang halaga ay mahigit 51.4 million pesos. Ang 215 na breathalyzer binigay sa MMDA at 50 sa Philippine National Police habang pinamigay sa LTO regional offices ang iba. Ayon kay Tulfo, napakamahal ng binili ng LTO dahil sa US nagkakahalaga lang daw ito ng 5,000 piso hanggang 14,000 piso, samantalang 3,000 piso lang ito sa Thailand at 22,000 sa China. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinumunuan ni Tulfo, sinabi ni Attorney Romando Artesa, acting chairman ng MMDA, na isinoli nila ang natanggal na breathalyzer dahil hindi gumagana. Ayon din kay Police Colonel Bobby Abaw, PNP Deputy Director for Administration ng Highway Patrol Group, 2 hanggang 3 taon nang nakararaan, nagsoli rin sila ng breathalyzer dahil hindi calibrated. Nangako si LTO Director Francis Almora na alamin na nangyari dahil wala pa siya sa posisyon nung bilhin ang breathalyzer. Nangako rin si Transportation Undersecretary Andy Ortega na susiyasatin at ipapatigil muna ang pagbili ng bagong breathalyzer. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Dalakuha tayo ng latest mula sa ating Metro Patrol reporters. Uy, nabotas solo, nagtaas ng medical allowance. Ay, good news ito ha. Itinaas daw po ang medical allowance ng mga public school teacher. Siyempre, din lang yun sa nabotas. Alamin po natin ang iba pang detalles. Ulit na ito ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning po. Ipinahayag ng kinatawan ng Navotas na ang pagtaas ng medical allowance para sa mga guro ay nagpapatunay na ang kasalukuyang administrasyon ay naninindigan para sa kapakanan ng mga nagtuturo sa bansa. Ani Representative Toby Chanco, hindi lang puro pangako at patunay itong medical allowance na seryoso ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng karampatang benepisyo sa ating mga guro. Binigyan diin ng sulod na ang kahalagahan ng pagsisikap na pag-ibayuhin ng kapakanan ng mga guro dahil sila ay bahagi na at gulugod ng bansa at isang matatag na ugnay para sa edukasyon at naniniwala ang mambabatas na maitatayo ang mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay inaprubahan ng Pangulo ang paglikha ng cabinet cluster para sa edukasyon na pinaniniwala ang kailangan sa policy and program direction. Nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 64 na maglalaan ng taunang medical allowance na 7,000 pesos sa mga government employees, kabilang ang nasa 900,000 public school teachers. Ang mga public school teachers ay tumanggap ng 5,000 pesos tax-free teaching allowance ngayong taon at tataas pa ng 10,000 pesos sa school year 2025-2026. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang ni Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Naman tayo sa probinsya. Sabihin po natin ang iuulat ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Isang malaking tuwa ang nadama sa Baybayog Elementary School sa Alcala, Cagayan matapos makatanggap ng pagkain at mga tsinelas mula sa pangkat ng Officers Ladies Club sa panguna ni Mrs. Antoinette Jennifer Grospe, advisor ng Officers Ladies Club at asawa ng buting Provincial Director ng Cagayan PPO, ay nagsagawan naman ng makabulukang aktibidad upang maibigay at maihatid ang mga tulong sa komunidad, lalo na sa mga kabataan. Sa isinigawang aktibidad ay nasa mga batang grade 1 hanggang grade 6 ang napasaya sa pagkakaroon nila ng bagong tsinelas at pagkain hatid ng grupo. Ang magandang atikain ng OLC ay patuloy na isinasigaw sa buong lalawigan ng Cagayan upang makatulong sa mga mamamayan para mas lalong may pakita ang malasakit na kapulisan sa komunidad sa pagtulong ng grupo ng Officers Ladies Club. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas,
DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita mula sa mga lalawigan, ito raw kaso ng dengue dyan sa Batangas City. Aba, tumaas ng halos 20%. Alamin natin ang iba pang detalye o kabuuan ng report. Ihahatid ng ating correspondent na si Arman Cambe. Kuya Arman, good morning. Good morning, Ate Juday. Tumaas ng halos 20% ang kaso ng dengue sa Batangas City ngayon kumpara noong 2023. Ayon kay Dr. Ian Kalingasan, City Health Officer, may 166 na kaso na ng dengue sa ngayon, malayo sa nitalang 144 noong taong 2023. Yun ay mula buwan ng Enero hanggang Agosto. Ipinayo ni Dr. Kalingasan sa publiko na panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran para maiwasan ang dengue fever. Sa ngayon, nagsasagawa na ng misting operation sa lungsod at patuloy din ang pagbibigay ng information dissemination sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng Batangas. Arman kami mula Calabarzon, nag-ulat para sa impila may todong lakas. DWI, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pagkala, bago tayo magbigay daan sa ilang po mga paalala, alamin po muna natin kung magiging maulan pa rin maya-maya lamang po hapon. Kasi Hapon yun kadalasan. Oo, kadalasan hapon. Pero tingnan natin kung ano magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa, si Benison Estrella. Benny, magandang morning. Good morning po, Sir Drew and Miss Judith, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay easterlies pa rin yung ating tanging prevailing weather system. Walang habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto po sa ating bansa. Asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan sa ating bansa na sinasamahan ng mainit at malinsangan na tanghali. Then pagsapit ng hapon hanggang bukas sa madaling araw, may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng PAR. Ito po ay tropical storm with international name na Shanshan. Pero ito'y malayo, higit 2,100 kilometers po silangan po ng Central Luzon at hindi naman directly nakaka-apekto at makaka-apekto pa sa ating bansa. Temperature sa Metro Manila mula 25 to 33 degrees, sa Baguio naman 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu naman 25 to 32 degrees. Kaya manalitas mula dito Benny! sa Yes po. So, hanggang kailan itong tama ba? Monsoon break? Naka-break tayo ngayon? Apa. Today hanggang bukas lang po dahil posibleng bumalik yung habagat natin over the weekend. Kasi ang init pa rin nga. Oo, alanganin yung... Pero na lang kung umulan ng medyo gabi na, yung mga 9 o'clock, 10 o'clock na yan. Mainit pa rin. Mainit, kaya ang mga tao na sa umaga, mainit. Pagsapit ng hapon, alas 4, alas 5, ayan, kukulog lakas ng ulan, tapos babaha naman. So, sa mga susunod na araw, babalik na yung habagat. Opo, particular sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao po. Pero yung habagat ba na babalik na yan, ganyan pa rin kalakas yan o mahinang habagat yan? Technically po, mahinang habagat, so hindi ganun kalakas yung hangin niya, pero may mga ulan po na minsan malalakas. Alright, sige. Maraming salamat, Benny Estrella mula sa Pag-asa. Salamat po. Salamat din. Yan. So, yan po ang magbaon ho kayo ng payong lagi-lagi para kapag safe. Para pag naabutan ho. Actually, yung payong ko hindi na kinakaya Kasi pag masyadong malakas. Oo, tapos hindi, ang dalin mo yung mas malalaking payong. Yung pang-barbecue. Mag-ingat lang kayo ha. Kasi kadalasan naiiwan yan Oo, actually. Minsan nakatayo ka lang, di ba? O kaya sa bus ka sumasakay, ilalagay mo lang, isasampay mo lang na ganun. Pagbaba mo, parang may nakalimutan ako. Wala na. Mabenta ngayon ng payong. Kasi tagulan Pero basta mag-iingat pa rin ho kayo. Yung mga kapote. Sabi ni Secretary Ted kahapon, kung pwedeng magdala ng, boots? Bota. 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 Pwede naman ho kayo magdala. Para dun sa mga medyo matataas siguro yung yung baha or maprotektahan yung sugat ninyo. Kung lampas tao po yung baha po sa inyo, pwede pang scuba diving po. Pwede naman siguro pang scuba diving ho. Grabe naman. Dalhin ho ninyo. Ang bigat na sa yun, sa bagyo. O kaya life vest, di ba? Life vest. Life vest pwede pa. Well, anyway, basta maging handa na lang ho tayo. Although nakakatuwaan na lamang ho natin yan,
Yan pong mga kwento po ng baha, dapat pa rin po tayong mag-ingat. Alright, tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ilang mga paalala dahil ang oras. Ate Delia Balmores, oras po natin, 5:28 na. Arangkada Balita! Alright, tayo po nasa ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin na ilang pa mga balita, tanggap tayo ng pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Panukalang 150 hanggang 750 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor ipinauubaya na ng DOLE sa Kongreso. Patrol 5 Aya Yupanco sa detalye. Alright, babalikan po natin si Patrol 5 Aya Yupanco maya-maya lamang. Samantala sa iba pa ring balita, ipatatawag na ng National Bureau of Investigation ang abogadong nagnotaryo sa kontra sa salaysay o counter affidavit ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa NBI, kailangan magpaliwanag ni Attorney Elmer Galicia sa notaryong dokumento na may petsang August 14 matapos lumabas ang impormasyon na July 16 pa nakalabas ng bansa si Guo. Binigyang din naman ni NBI Director Jaime Santiago na paglabag sa ethics at rules and notarial practice kung mapapatunayan na hindi personal nakaharap ng abogado ang isang nagpapanotaryo. Una nang sinabi ni Atty. Galicia na personal niyang nakita at nakausap ang sinibak na alkalde ng isagawang notaryo at nagpakita ito ng driver's license. Arangkada Balita! Samantala, bago sa iba pang mga balita, kuha muna tayo ng situation report mula dyan sa Calabarzon. O particular dito sa saang lugar ito, ha? Naku, nasobrahan daw sa charge na ang isang e-bike. Naku, at nagkaroon ng disgrasya. O, alamin natin ang buong report. Ihatid po ni Kuya Arman Cambay. Kuya Arman, anong nangyari dyan? Dahil sa sobrang charge, nagliyab ang isang e-bike sa isang subdivision sa barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna kagabi. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang sobrang pag-overcharge ng e-bike ang dahil kung bakit ito sumabog at nadamay pa ang isang SUV at motorsiklo na kalapit lang na nasabing e-bike. Sa pahayag ni PO3 Mark Anthony De Rojas ng Binyan City Police Station, magkakatabi ang tatlong sasakyan na nasunog. Kaya ito ay ng sani ng pagkaka-overcharge ng nasabing e-bike. Aabot sa 300,000 pisong halaga ng ari-arian ang nasunog sa nasabing pagsabog ng e-bike. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impila, may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, balikan na po natin ang pag-uulat ni Patrol 5 Aya Yupanco. Aya? Nakasalalay sa Kongreso ang desisyon hinggil sa panukalang 150 hanggang 750 na taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ang naging tugon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kaugnay sa usapin ng taas sahod. Ayon kay Laguesma, sinisikap nilang balansehin yung living wage at kapasidad ng mga employer na magpasahod ng mga manggagawa. Hindi rin na niya madali ang ipagkaloob sa natungkulin sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na siyang nagtatakda ng taas sahod. Paliwanag nito, tanging pagbibigay lamang ng inputs na pwedeng ikonsidera ng Kongreso ang manggagaling sa DOLE at nakadepende pa rin ang ahensya sa magiging desisyon ng mga miyembro ng Kongreso ukol dito. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, sa iba pang balita, maraming kaso pa ang inaasahang ihahain laban kay dismissed
Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga susunod na linggo. Ito ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio ay dahil bukod sa mga kasong tax evasion at qualified trafficking in person ay may iba pang kaso ang dating alkalde sa ombudsman. Samantala bukod kay Guo, inihayag ni Dr. Casio na plano rin ng mga otoridad na sambahan ng kaso si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa inihaying counter affidavit ng dating alkalde at nagsabing si Guo mismo ang lumapit sa kanya nitong nakalipas sa August 14. Nangangalap lamang anya sila ng impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sakaling mapatunayang nagsisinungaling si Attorney Galicia ay sasampahan ito ng kasong kriminal. Arangkada Balita! Sa iba pang sa kaugnay pa rin balita, kaap, tahimik naman sa issue ng paglabas, pag-eskapo ng bansa ni dating Mayor Alice Guo. Go, go, go! Patrol 45 Roles Peras. Tumanggi ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP na magkomento sa issue ng paglabas sa bansa ng suspended mayor na si Alice Guo. Sangayon kay Eric Apolonio, wala pang impormasyon kung ano ang mode of transportation nang lumabas si Mayor Alice Guo ng bansa. At ito nga ay namataan sa Kuala Lumpur International Airport na dumating at lumabas ng Pilipinas. Sangayon kay Eric Apolonio, nakapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, wala pa silang impormasyon kung ano ang airline na sinakyan, kung ito ba ay chartered o ito ba ay commercial airline, kung kaya't manatili silang mag-iimbestiga ng tahimik at makikipag-ugnayan sa anumang mode of transportation na posibleng sinakyan ni Guo nang ito ay lumabas sa bansa. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang siyang may hawak ng mga chartered aircraft, ganyan ng mga commercial aircraft na lumalabas at dumarating sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempino Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Aantabayanan po natin ang mga pinakabago po mga detalye kaugnay po sa balitang yan. Pero may mga nagko-comment dito yung ating mga listeners, yung ating mga viewers. Sabi dito ni Ate Susan Geronimo, si Money Talks. Lo, si Ma'am Susan, judger ka. So, ano ba? May si Kuya Nelson Malino may sinabi pa. Baka judger din yan. Wala pa. So, abangan ho natin. Kumbaga kung ano pa yung mga susunod. Si Delia Balmores na... Delia, hi ma'am. Opo, na nakikinig dyan po sa Dublin, Ireland. Ay, wow. Where is that? It's in Europe. Europe. It's in Europe, yeah. Sa Dublin... Ay, ingat po kayo dyan. Salamat po sa inyo. Good evening. Good evening pala. Good Gabi evening ho dyan. 7 hours. 7 hours. So, si Ernest Josas, good morning din po sa inyo from Parañaque. Sino nga po Uy, ba? si Ma'am Maggie Laksamana. Ay, oo nga pala. Ano bang masasabi ni Ma'am Maggie? Ganun talaga pag may... Kayo hubay nang gigigil, nagagalit. O gusto nyo rin hubang paalisin. Uy! Paalisin! Hindi lang ho si Alice, yung mga nasa pwesto na nagpaalis kay Alice at nagpag-go-go-go nang walang go signal. Well, anyway, sa iba pa rin pong paksa ng mga balita, ito mainit pa rin pong issue. Iimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika ang pagbibigay ng ayuda o tulong ng pamahalaan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan siya sa tanggapan ni VP Inday hinggil sa alegasyon nito. Idinagdag pa ng kalihim na tutukuyin din nila kung may mga tauhan ng DSWD ang lumabag o may mga naging paglabag sa kanilang panuntunan. Tiniyak naman ng kalihim, Secretary Gatchalian na ang DSWD ay nagbibigay ng tulong sa sino mang nangangailangan nito, may referral man yan o wala. Matatandang ibinunyag ng pangalawang Pangulo
sa budget hearing sa Senado na may mga pagkakataong tumatanggi ang kagawaran na magbigay ng ayuda o tulong pinansyal sa mga ine-endorso ng Office of the Vice President. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong plagiarism sa kanyang isinulat na librong Isang Kaibigan. Ayon sa pahayag na inilabas ni VP Sara, madali lamang sumulat ng kwento batay sa sariling karanasan. O nga naman, na hindi na kailangang mangopya pa. True. Kaugnay nito, binigyan diin ng Vice Presidente na hindi ang librong kanyang sinulat ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga Pilipinong kabataan. Layunin niya ng libro na mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at pagsulat ng sariling kwento. Gayunman inikayat ni VP Sara ang publiko na abangan. Uy, meron pa pala. Part 2, ang susunod na librong kanyang isusulat, tinggil sa pagtataksil ng isang kaibigan. Arangkada Balita! Iginit naman ni Senator Risa Ontiveros na mali ang inasal, hindi po inasal ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Senador Ontiveros, nagulat siya sa naging pagsagot ng pangalawang Pangulo sa kanyang mga tanong hinggil sa pagkakapareho ng mga programa ng kanyang tanggapan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Binigyang din pa ng mababatas na makatwiran naman ang kanyang mga tanong at nais lamang din niyang malinawan kung saan gagastusin ang pera ng taong bayan. Tatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na niraise ko yung issue yan. Sinagot din ni Senador Ontiveros ang anyay panunumbat ni VP Inday para sa hiningi niyang tulong noong eleksyon. Pagkagitla na naman, ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions? Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala ring kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan o paglustay ng kaban ng bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. So, ano yung isinusumbat niya? Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa diskusyon nila ni Vice President Inday. Thank you, Duterte. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilang bas sa mga malalaki at mga maiinit na balita. Dito po lamang yan sa Arangkada Balita makalipas naman po ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:48 na ng umaga. Arangkada Balita! Ay po na ibagi na po ng Arangkada Balita sa iba pa makapahabol na balita. Nilinaw ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na walang nilulutong impeachment ang Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Tulfo, mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang nagsabing walang plano ang mababang kapulungan na patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Maliban dito, hindi rin anya nabanggit ang impeachment plot sa isnagawang pulong ng House leadership ngayon din ng political leaders sa Malacanang na sumentro lamang sa line-up para sa 2025 midterm elections. Una nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya takot na mapatalsik sa pwesto dahil hindi kawalan ang posisyon na vice-presidente. Arangkada Balita! At ang latest mula sa Filipino Mirror, naglaan ng gobyerno ng 49.8 billion pesos o halos 50 billion pesos para sa social pension for indigent senior citizens. Ito ay ayon sa DBM o Department of Budget and Management ay kasunod naman ang pagpapatupad ng Republic Act 11916 na layong doblehin
ang monthly pension ng mga may hirap na senior citizens o gawing 1,000 piso mula sa dating 500 piso lamang. Kaugnay nito, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kasama ang SPISC sa National Expenditure Program para sa taong 2025. Inaasahang sa susunod na taon ay mabebenepisyohan ng programa ang mahigit 4 na milyong indigent senior citizens. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 28 katao ang patay matapos ang pagtaob ng kanilang sinasakyang bus sa Central Iran. Ayon sa mga otoridad, 23 iba pa ang sugatan sa aksidente kung saan 14 naman sa mga ito o kabilang sa mga ito ang nagtamo ng serious injuries. Nabatid na nagmula sa Pakistan ang nasabing bus at patungo sana ng Iraq. Sinasabing pumalyang preno ang sanhi ng aksidente. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matapos gumuhit ng kasaysayan sa Philippine sports, plano naman ngayon ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na ibalik ang karangalan na pasasalamat sa mga aspiring gymnast. Ayon kay Yulo, nais niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga sports clinics at mag-enjoy kasama ang mga batang nais sumubok sa gymnastics. Habang nasa kanyang bakasyon matapos ang Paris Olympics, plano rin ng Golden Boy na magtungo sa Japan para personal na pasalamatan. Siyempre, oo, ang mga taong tumulong lalo sa kanya, yung coach niya, no, para maipanalo ang 2024 Summer Games. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Nagbigay na ng update ang veteran singer na si Shasha Padilla kaugnay sa kanyang matagumpay na surgery sa Singapore. Baka naman nakakasabay ni Shasha si si Dan Manles. Si Mayor. Ay, sino ba? Si Mayor. Oo, nag-Singapore, di ba? Kala ko, oo. Sa Instagram po, si binahagi ng Divine Diva na namangha ang mga doktor sa kanyang mabilis na recovery at isang araw matapos ang operasyon ay nakakapaglakad na siya. Nilinaw naman ni Shasha na wala siyang kidney disease at nagpasalamat sa mga nagpaabot ng mensahe at nagdasal para sa mabilis niyang paggaling. Matatanda ang inopera ng veteran singer dahil sa tinatawag po na mega ureter na inborn sa kanya. Arangkada Balita! At syempre, eto na yung pinakakaabangan natin, pasok na pasok ngayon, ha? Ang ating viral news, kinaliwan ng mga netizens ang ginawang love store. Sa isang kasalan ang bongga, ha? Ang love store po ay isang booth kung saan maaring mamili ng mga paninda ang mga bisita ng libre, bongga. Ayon po sa ikinasal sa couple na sina Nino at Yana, kaya nila naisip ang idea dahil ayaw nila ng wedding giveaway. Kung saan nila itatambak lamang ng mga bisita o hindi kaya ay magiging kalat. Nagbigay ang ikinasal ng 13 na uri, 13 uri ng prutas at gulay, kabilang dyan ang siling labuyo, rambutan, sitaw at talong. Ang mga pinamigay na gulay at prutas ay tanim mismo ng groom na si Nino. Ang bongga, limitado. Butan, 10 to 15 pieces. Hala, kaya kong ubusin niyan agad-agad. So, tapos lalo pa kung matamis. Buti na lang hindi durian yung pinamigay nila. Iyon na lang. Ang dami nun. Ang bigat nun. Pero masarap din ang durian. Oo naman. Pero wag lang sa sobra. Uy, patola Patola. Maraming patola, di ba? Tama-tama. Upo! Okay yan. Uy. Wala bang mga pang dyan? Sayote. May sayote ba? Tingnan natin. Sayote. 1 piece. Talaga namang 1 piece lang kukunin mo. Ang laki kasi yung tanim kasi nila yan. Tanim nga, oo. Maigi yung ganyan. Safe pa yan, sigurado. Siling labuyo. Ayan. Malamang. 20 to 30 pieces ang kukunin mo. Marami eh. Pero ang talagang siling labuyo yung maliit.
Mas maliit yan. Mas maliit. Mas maliit yan. Yun talaga ang Yan, siling na sausawan bugyo. mo. Ayun pala yung Ayan, yan kinasal. Ang cute nyo naman. Oo. Taga saan sila? Hindi naman cute Taga Baguio ba yan? Baguio? O ano? O kung saan may tanim. Luzon. Luzon. Nagtatanim kasi. Oo, may tanim. O, ang kalaban namin sa pagtatanim ng sili, may mga ibon. Kinakain. O, kaya tatakpan ng yung sili. Well, anyway. At yan po, ang kabuuan po ng Arangkada Balita ngayong pong araw po na ito ng Thursday. Uy, Yes. bukas huwag mong kalimutan, partner. Oo nga pala, Holy Day. At long Pwede gumising ng tanghali. Yung mga hindi pa. long weekend. Napakahaba pong bakasyon yan. It's a very long Yes. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol, kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, panibagong bugso ng balitaan kasama si Johnny Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ. Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account. Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.